Maraming kalsadang gawa sa asfalto ang nasisira tuwing tag-ulan. Pero bakit nga ba asfalto pa rin ang ginagamit na pantapal sa mga lubak sa ating mga kalsada? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Baku-bako at may mga malalag na potholes. Parang crater ng araw sa buwan. Ganito ang itsura ng isang kalsada sa Marikina matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Kaya naman ang mga motorista, todo iwas sa mga butas na ito. Pero bakit nga ba nagkanda sira-sira ang kalsada na ito? Paliwanag ng Marikina Engineering Office. Yan kasi ang sakit ng asfalto, mahina siya sa tubig. Kaya pagka nababad lang yan, nawawala yung binding niya, yung binder. Kaya kumakalas doon sa pagkakakapit niya sa kalsada. Pero kahit mahina sa pagkababad sa tubig ang asfalto, ito pa rin daw ang pangunahing ginagamit sa mga kalsada dahil mas makapit ito sa gulong, mas mabilis i-repair at pinoprotektahan ng sementong nasa ilalim. Ang asfalto kasi sa kalsada, ilang minuto lang matapos ilagay. Pwede na ulit ipagamit sa mga motorista maliban sa mas mabilis ang proseso. Mas smooth ang finish ng surface nito kumpara sa semento. Kaya ang ending, smooth din ang ride para sa mga motorista. Mag-uubos kami ng oras para sa curing time nung semento. Unlike ng asfalto, pagka patching namin ng asfalto, pwede na kagad daanan yan. Ngayong maganda na ang sikat ng araw, nagsimula na raw agad ang Marikina LGU na ayusin ang mga nasirang asfalto sa nagdaang mga ulan. Ito ay para maiwasan pa ang paglala ng mga sira at mabawasan ang posibilidad ng aksidente sa kalsada. Isang malalim na lubak lang kasi, pwedeng masira ang sasakyan o magdulot ng disgrasya. Meron siyang safety aspect. Ang asfalto kasi is masyadong makapit sa gulong ng mga sasakyan. Ang semento pagka nabasa, madulas. Maliit man o malaking lubak, kailangan agad aksyonan para hindi magdulot pa ng malaking kapahamakan. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang road repairs kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, nabanggit mo sa report mo na mas murang i-maintain at i-repair ang mga asphalt roads. Magkano pa ang diferensya ng pagpapagawa ng asfalto at yung pagpapagawa ng semento? Depende kasi yan, Pops J, no? In-explain kasi sa atin ng ating project engineer kung ano yung ba yung proseso. Pag semento daw kasi, Pops J, magkakaroon niya ng sectioning. No? So, ibig sabihin, malaking parte yung ng daanan, yung kakainin. So, ibig sabihin, mas malaking resources. Pag si asfalto naman, Pops J, yung mga patsi-patsi lang na tatapalan nila, i-cure nila ulit. And mas mabilis daw kasi, Pops J, talaga yung drying process. Dahil kunyari nga, itong mga naka-section na semento, usually daw, Pops J, weeks. Or ang curing man. Minsan nga, Pops J, umabot ng buwan eh. No, yung curing para madaanan. Itong asphalt, Pops J, actually, wala pang, within 5 minutes, pwede nang daanan eh. Pero yung advice lang nila, daanan lang, wag daw magstay doon kasi medyo mainit yung asphalto pag bagong lagay, Pops J. Ayun, doon ba sa Marikina, saan bang mga lugar yung notorious na palaging malubak? Meron ba? Pops J, kanina, yung nagdaanan natin, Pops J, yung sa may EG Manalo Street. No? Ito yung tinatawag nilang paliparan. Ito kasi yung daanan, Pops J, ito yung main road papuntang Quezon City. No? So maraming dumadaan dito, nakita natin multiple na mga asphalt yung nasira talaga. No, Pops J, may mga butas, yung iba nga actually, Pops J, a few inches yung lalim na kasyang-kasya talaga yung isang gulong. Kaya may kita mo, Pops J, yung mga sasakyan, talaga iniiwasan nila. Kasi pag nadaanan nila ito, talagang mararamdaman, aalog, and yung mga motorsiklo natin, Pops J, talagang dahan-dahan, lalo na. Semplang yan. Pag tumama yan, semplang talaga, Pops J. Okay, Ivan, gaano kadalas daw kung magtapal ng asfalto sa mga kalsada doon sa Marikina? Pops J, no, tuwing may nakikita silang mga kailangan i-repair, inaayos naman agad. Natapalan na agad. Sana all, sa mga ibang mga cities. Tama ka dyan, Pops J. No? Pero ito nga, katulad nga nito, Pops J, no? Kahapon, inaabutan pa natin sila. Since yun nga, tinake advantage sila. Yung medyo magandang panahon na, no? Kasi this past few weeks nga, no? Ramdaman talaga natin yung talagang tuloy-tuloy na pag-uulan, no? So, ayun, Pops J, tinake advantage sila ito. Sinimulan nila kahapon hanggang sa may mga additional na projects pa yan, Pops J, na kasi medyo marami pa talagang daanan na kailangan tapalan. So, tuloy-tuloy yan hanggang maubos sila ito, Pops J. Ivan, sa mga nakausap mo, sang-ayon ba sila na mas okay daanan yung asfalto kaysa semento? Actually, Pops J, marami nagsasabi, mas okay daw talaga daanan itong asfalto dahil unang-unap daw, Pops J, talagang makapit sa gulong. Tapos, so ibig sabihin nun, malilesen yung accidents, no?
Plus, Pops J, talagang smooth daw talaga yung ride, no? At swabbing nga daw, kung kino-compare nila, no? Swabe daw yung ride. Kaya na-enjoy nila yung mga pagdaan sa asfalto. Yun nga lang daw talaga, Pops J. Minsan, pag malakas talaga yung ulan, tuloy-tuloy, nababakbak din, Pops J. Oo. Ivan, wala raw bang ibang solusyon maliban sa asfalto na pang mas matagal? Ito, Ang sasabihin ko sana, pang-samantagal. pansamantagal. Oo. Pero Oo. ito kasi Popsi talaga, ito currently nga talaga, ito talaga yung preferred na items na ginagamit ng sa kalsada kasi unang-una Popsi, napakadaling i-maintain, maganda yung performance, no? Lalo na sa kalsada dahil talagang makapit talaga to Popsi. And yun nga, smooth na smooth. Ito, and of course Popsi, yung repair, no, mas mabilis talaga yung repair, no? Ito yung papatsi lang, titimplahin lang, and ready to go na ulit ito within a few minutes. So, back na ulit sa kalsada, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.